Ang bayan ng Saraga ay isang ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Iloilo, Pilipinas. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 27,305 katao. Matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Iloilo, ang munisipalidad ng Saraga ay may 16 na kilometro ang layo mula sa Iloilo City. Ang Saraga ay nasa isang puntong nagtatagpo para sa dalawang pambansang lansangan, ang mga pangunahing kalsada ng Central Panay, kabilang ang mga lalawigan ng Aklan at Capiz at ang hilagang bayan ng Iloilo provinces. Meron itong land area na 5,448 hektarya, kung saan 660 hektarya ang nakalaan para sa PESPAN. Ang bayan ay nahati sa 24 na mga barangay. Upang makarating sa Saraga, maaring sumakay ng jeepney sa Haro Plaza o sa bagong service terminal sa Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Ang Saraga ay isang mapayapang nagpapanatiling ecological balance gateway ng export quality organic agri-aqua products, ginagabayan ng isang dinamiko, responsibleng pamumuno at may kapangyarihang mapagmahal sa Diyos na mamamayan. Pagpapaabuti ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan nito sa lipunan, ekonomiya at ekolohikal. Isang ina-access na well-developed na munisipyo na nagbibigay ng mataas na kalidad ng mga serbisyo at pasibilidad. Ang bayan ng Saraga ay nahati sa 24 na mga barangay. Ang barangay Balod Liloan, Balod 1, Balod 2, Dawes Sentro, Dawes Norte, Dawes Sur, Guinness, Inagdagan Sentro, Inagdagan Norte, Inagdagan Sur, Alahod Norte, Alahod Sur, Libong Kugon, Malunang, Pahu, Ilahod Poblasyon, Ilaya Poblasyon, Sambag, Sigagangaw, Talagwis, Talibong, Tubigan, Tuburan at Tuburan Sulbod. Ang barangay na ito ay nilipat mula sa Santa Barbara noong 1948. Pero alam niyo ba, mga kaibigan, kung bakit tinatawag na Saraga ang Saraga? Ang bayan ng Saraga ay itinatag noong 1853. Pinangalan ng itong Saraga bilang parangal kay Pedro Saraga na noon ay alkalde mayor ng Irong-Irong, ngayon ay Iloilo City. Ang unang gobernador Celio, ngayon ay alkalde ng bayan, ay si Marcelino Poblador, ang lolo ng late General Prefecto Poblador na isa sa mga pangunahing bayani ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga Kastila at Amerikano. Si Gobernador Celio Marcelino Poblador ay nagsilbi ng 8 termino at sinundan ng kanyang mga anak na si Pedro Poblador, ama ni General Prefecto Poblador, at ang kanyang mga kapatid na si Zacarias Poblador. Nang maglaon, ang titulo ng Gobernador Celio ay pinalitan ng Kapitan Municipal kung minsan noong 1894. Ang pamuno ng politika ay kontrolado ng mga poblador dahil sila ang nagmamay-ari ng halos lahat ng lupain ng bayan. Ang mga barangay noong panahon iyon ay tinawag na puro o purok at pinangalanan sa isang kilalang tao na naninirahan sa nasabing lugar. Ang barangay kapitan noon ay tinawag na teniente o tenientela. Kapag dumating ang Amerikano minsan noong 1900, naging presidente munisipal ng bayan si Calixto Gustilo. Ang mga Gustilo ay inapo ni Mariano Gustilo, isang ikomendero mula sa Espanya. Ito ang resulta ng pagsasama-sama ng mga poblador at ng mga Gustilo na matapos bumaba ang mga poblador mula pagiging kapitan munisipal,
ang mga gustilo na ang sumunod. Noong itinatag ng mga Amerikano ang pamahalaang sibil noong 1900, ang Saraga ay ginawang bahagi ng bayan ng Santa Barbara sa labis na pagkasuklam at pagkagalit ng mga Saraganhon. Ito rin ang panahon na ipinatupad ang Land Torrens Title System. Sa panahong ito din pinalitan ang pangalan ng puro sa baryo. Pero alam niyo ba mga kaibigan, ang ganda at kultura sa lugar na ito. Ang Pantat Festival. Ipinagdiriwang ng Saraga, Iloilo ang kanyang heritage at cuisine na taunang Pantat Festival sa Disyembre 17 at 23. Kasama ng highlight nito ang tribal dance competition sa December 23, Biyernes sa ganap ng alas 3 ng hapon sa Municipal Football Field. Itinuturing na isa sa pinakamalaking pagdiriwang sa ikalawang distrito ng Kongreso ng Lalawigan. Taon-taon ay pinararangalan ng Saraganhons ang pinakamagandang ani nito, pantat o catfish sa malaking sukat. Huwag palampasin ang espesyal na kaganapan araw-araw. Ang pagdiriwang ay isang natatanging atraksyon ng mga nag-aalok ng kasiyahan at libangan para sa parehong mga lokal at bisita. Ipinakita rin ito ang mga sikat na lokal na pagkain hito na available sa aming mga lokal na kainan. Ipinapakita ng mga lokal kung paanong sulitin ang bounty na ito na may pagkakataong manonood ng matuto at subukan ng iba't iba pang masarap na pagkain. Palaging may espesyal na kapaligiran sa pagdiriwang, isang natatanging halo ng makulay na tagpo ng bakasyon ng Saraga at ang tradisyonal na komunidad na umunlad sa mga sakahan ng hito. Sama-sama nilang binibigyang buhay ang bayan para sa isang linggong taunang kaganapan at binibigyan ang komunidad nito ng isang showcase na may pagmamalaki. Sa bayang ito, ang commercial na aquaculture ay tinuturing na praktikal sa ekonomiya. Mabilis na umunlad ang pagsasaka ng hito kasabay ng mga pagpapabuti sa pamamahala ng farm, pagkilala sa sakit at pagkontrol. Ang mga feed ay binubuo, ipinagtibay ng lokal na magsasaka ng hito. Ang pagsasaka ng hito ay higit pa sa pag-iimbak ng isda sa isang lawa, pagpapakain sa kanila at pagkatapos ay anihin ang kita makalipas ang ilang buwan. Nangangailangan ng malaking pamumuhunan at may mataas na panganib. Ang intensive catfish culture ay nangangailangan ng pamamahala ng halos 24 na oras sa isang araw sa halos buong taon. Ang mga Saraganhon ay nagbigay ng ganitong uri ng kontrol. Maraming taon nang nakalipas, ang mga commercial catfish farm ay isang sikat na tanawin sa lugar nito. Maliwanag na ang kinabukasan ng industriya ng hito sa Saraga. Patuloy na lalago ang produksyon dahil ang merkado ng hito sa Iloilo ay mahusay na umunlad. Sa sandaling itinuturing isang produkto ng interes lamang ng Saraga, ang hito ay maaring na ngayon ay matagpuan sa mga restaurant at sa mga menu sa maraming mga restaurant sa buong Iloilo. Ang focus ng Pantat Festival ay parangalan ang mga nag-aambag sa industriya ng pangingisda sa Saraga. Ipinagdiriwang ng kasiyahan ng kontribusyon ginawa sa Saraga ng mga taong sangkot sa lokal na industriya ng pagsasaka ng hito.